Face the Nation. Nanonood pa rin po kayo ng Face the Nation at kasama pa rin po natin ang spokesperson ng Trabaho Party List, Attorney Mitchell David Espiritu. Attorney, kanina na-mention na natin na gusto nating mapataas ang living wage, na umabot tayo sa living wage, hindi lang basta minimum wage. Pero yun doon sa mga short term, alam ko isinusulong nyo din yung mga tinatawag natin na non-wage benefits, na ano ba yung po pwedeng maidagdag naman na kahit dagdag benepisyo sa ating manggagawang Pilipino? Yes. Iniisip ng mga manggagawa, no, kapag pinag-uusapan ng sahod yung monetary wage lang, no, yung 500 to 645, yun lang iniisip, no. Pero kailangan din maging focus ng ating mga private sector employers, ng mga companies, ang non-wage benefits. Ano ba itong mga non-wage benefits, no? Lahat ng benepisyo na hindi monetary, no? Tulad ng transportation allowance, food allowance, clothing allowance, mga medical plans, HMOs, mga ganyan. Pati na rin mga leaves, no? Yan ang mga sinusulong ng Trabaho Party List, no? Ito yung mga benefits kasi na pwedeng gawing tax-exempt expenses ng ating mga private sector, mga employers, no? Current rate ng tax shield ay 90,000 pesos, pero dapat din taasan ito, no? Mainam ang non-wage benefits dahil alam ng gobyerno, alam ng employer na mapupunta talaga dun sa mga proper expenses yung mga allowances na to, at hindi napupunta sa kung ano-ano mga bagay na hindi naman dapat fino-focus, no? So yan ang sinusulong ng Trabaho Party List. Oo. Attorney, i-touch na din natin, meron talaga tayong mga tinatawag na specialized group na gusto din nating madagdagan sana yung mga benepisyo bilang manggagawang Pilipino. Kasama na dito, syempre, yung mga kababaihan. Ayaw naman natin na magsabi na sa panahon ba naman ngayon, meron pa din bang pinagkaiba kung ikaw ay lalaki at babae, lalo na sa pagiging empleyado. Itong mga LGBTQ+, ano ba yung mga dapat protection din naman nila na sana they go as they are, yun yung maipakita nila na pagkatao nila, hindi yung itinatago kasi nga sinasabi natin na baka hindi sila matanggap, pero kung sila naman ay karapat-dapat dun sa trabaho nila. Isama na din natin yung protection para sa mga persons with disabilities and of course yung ating mga senior na syempre yung mga senior natin gusto naman natin silang makapagpahinga, pero alam mo maraming senior na ayaw nila na walang ginagawa at saka kung capable naman sila na makapagtrabaho pa, masuportahan kahit yung sarili nila, baka mabigyan din sila ng pagkakataon. Yes. Tama, no? Yun din ang isa sa mga dapat fino-focus ng gobyerno at yun din ang nagiging focus ng Trabaho Party List. Ang tinatawag ng mga specialized groups, no? Sila yung mga prone sa discrimination, no? Kababaihan, LGBTQA+ members, persons with disabilities, and senior citizens, no? Una-una sa women tsaka sa LGBTQ members ng community, isa sa pinakamalaking mga issues na kinakaharap nila ay discrimination, no? Although may mga certain platforms na they can raise their concerns to the management, to the company, or to the government, minsan natatakot sila. Natatakot dahil baka mas maging subject pa sila sa more discrimination, no? At yun ang sinusulong ng Trabaho Party List, ang safe and transparent reporting para sa ating mga kababaihan tsaka LGBTQA members. Sa persons with disabilities, yun din, no? Nagkakaroon ng discrimination dahil kung mas pipiliin ng isang kumpanya ang isang abled body or person with disability, baka mas piliin nila yung abled body, no? Pero hindi dapat sila kinakalimutan, no? Yung mga PWD natin, pati na rin ang mga senior citizens, no? Sa senior citizens, lagi natin sinasabi na age is just a number, no? Pero hindi ito nagiging na-implement, no? Tama ka doon, no? Mga senior citizens, hindi dapat na porket umabot sila sa 60, sa 65, ay hindi na sila binibigyan ng opportunities, no? Ang sinusulong ng Trabaho Party List ay pantay-pantay na oportunidad para sa lahat, para doon sa mga specialized groups, kung kailangan mag-adjust ng government, kung kailangan mag-adjust ng private sector, ng mga companies, ng management, upang mas ma-welcome sila sa ating lipunan, ay dapat
sila ang mag-adjust, no? Hindi dapat nakikita na victim lamang ang senior citizen, ang PWD, pero sila ay productive members of society that can contribute to the welfare of the Philippines. Yes, attorney, alam mo, napakaganda niyang sinabi mo kasi talaga namang hanggang kaya mo, gusto mo din naman na meron kang magawa para sa sarili mo o kung kaya mong makatulong pa rin sa pamilya mo. Last na, attorney, alam mo ito, napakahirap din na usapin na alam natin gusto natin makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga mamamayang Pilipino, whether sila ay nandito sa Pilipinas or sila ay nasa ibang bansa. Kasi sinabi mo nga kanina, meron pinagkaiba yung actual minimum wage natin, pero iba din yung living wage. Pero yung oportunidad kasi na nakikita ng ating mga mamamayang Pilipino din ay yung ating mga OFW na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi kung doon sila sa ibang bansa magtatrabaho, baka yung sinasabi mong living allowance ng pamilya nila na matatanggap, may kakayahan na makapagpadala dito ng ganon. Pero ang kinakaharap natin ngayon, paano ba natin sila maproproteksyonan? Recently lang, merong scam na naganap kung saan ipinapadala sa ibang bansa. Pagdating naman pala sa ibang bansa, ibang trabaho na. Yung kakaharapin nila, hindi lang basta trabaho. Kulang sa sweldo, hindi yung totoong trabaho. At sila talaga ay naaabuso pa. So ano ang pwede nating proteksyon o ano ang ilalakad ng trabaho party list para sa kakayanan o para sa pangangailangan ng ating mga OFW? Itong issue sa OFW, recent lang to, no? At nakakatakot, no? Sa Myanmar, Vietnam at ilan pang mga Southeast Asian countries, nakikita na nadidiscover na may mga Pilipino na pinapadala doon na nagiging subject to abuse, to harassment, kaya kinakailangan silang ibalik dito sa Pilipinas, no? Maraming points na kailangan i-consider dito. First one is yung pagtanggap ng mga offers, mga proposal, no? Marami dito mga, yun nga, scam, no? Nakukuha through Facebook, to Telegram, through text messages, or mga bulong-bulungan lang na hindi properly regulated or baka hindi nare-report sa proper authorities, no? Kung kaya't dapat sa ating mga manggagawa, bago kayo umoo sa mga proposals, sa mga job proposals, lalo na sa abroad, ay makipag-ugnayan sa DOLE, sa DMW, sa Bureau of Immigration para ma-ensure na totoo at talagang nakakapagbigay ng proper benefits and incentives ang mga opportunities na to, no? Dun sa Southeast Asia, dapat kino-consider ito as a transnational crime, no? Baka hindi enough na Philippines lang ang gumagalaw, no? Dapat makipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang mga karatig bansa upang masolusyonan or marespondihan ang itong problema na to para makatulong sa hindi lang sa mga Pilipino pero sa sariling mga citizens ng bawat bansa, no? Lastly, sa mga scams, na-implement na ang SIM Card Registration Act. Isa itong magandang platform para maging tool or means para ma-identify yung mga nagsascam, maiwasan or mabawasan yung mga messages na hindi naaayon sa proper template ng mga job offers. Pero ito, work in progress pa rin ito ng gobyerno at ang sinusulong ng Trabaho Party List ay mas mapabilis ito, no? Para mabawasan talaga mga scams tsaka mga fake job proposals na natatanggap ng mga Pilipino. Yes, attorney, talagang yung mga i-mention mo na yan, tama ka, pantay-pantay na oportunidad talaga para sa mamamayang Pilipino. Attorney, imbitahan mo na o siguro panghuling pananalita para sa ating mga manonood ng Face the Nation para naman dito sa ating Trabaho Party List. Nasabi mo nga, attorney, acronym lang ito. Kaya ang buong pangalan talaga ng Trabaho Party List ay doon nakapaloob kung ano nga ba yung inyong mga nais isulong sa Kongreso. Yes. Ulitin ko lang po, Trabaho Party List, tagapagtaguyod ng mga reforma at adhikaing babalikat at hahango sa mga oportunidad para sa mga Pilipino, no? Sinusulong namin ang kalidad na trabaho, patas na oportunidad, sapat na sahod, karagdagang benepisyo at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Malapit na po ang May 2025 elections at sana po ay nabigay po namin, napakilala namin sa inyo ang aming party list at ang aming advokasya sa mga naniniwala
Similarly, sa mga advocacies namin at gusto kaming maging representative sa sektor na manggagawa, ay iboto nyo po. Huwag nyo po kalimutan, 106 Trabaho Party List. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat din, attorney, sa oportunidad at para naman mas makilala pa ng ating mga mamamayang Pilipino ang mga nagnanais na makapaglingkod sa ating bayan na para na rin sa ikauunlad ng ating bansa at gayon din nang magkaroon ng mas magandang oportunidad ang ating mga mamamayang Pilipino. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde at maraming salamat po sa inyong panonood. This is Face the Nation. Face the nation.